Kakao lover, Trinitario UF18. So may nagtanong, no? Ano daw magandang clone sa ating kakao? Ano magandang klaseng variety? O anong mga kakao na pwede nating itanim na maganda? Ito UF18 mga kakao lover. So meron siya mga issue yung UF18 na tinatawag, no? BSD susceptible, ibig sabihin, ayan po. Madali po siyang kapitan ng sakit, no? Ng BSD, vascular straight dieback. So para sa akin, bakit ko kinikip yung UF18, no? Ito UF18 mga kakao lover. Ito kasi yung bida sa ating farm. Kasi yung UF18 mga kakao-lover, meron mga pads na lumiliit siya, no? Meron siya maliliit pero malalaki pa rin yung kanyang seeds. Ikilo timbang yung binibili o binibenta natin, di ba? Mga kakao-lover. Susulid siya ng seeds tapos ang lakas mamunga. Siguro alagaan lang natin mga kakao-lover, no? Ayusin lang natin ang pag-aalaga katulad niya, no? So kung marunong ka mag-alaga, hindi talaga magkakaroon ng mga sakit ang iyong farm o ang iyong mga kakao na UF18. Para sa akin, maganda ang UF18 mga kakao-lover, no? Bread and butter natin sa ating farm. Katulad yan, itong W10. May history siya na masarap, no? Masarap siya, tapos malalaki yung mga seeds. Pero pag hindi mo ito naalaga ng W10, ito, lumiliit din siya, nagiging flat beans din siya. Pag walang nutrients, walang pag-aalaga sa ating farm, no? Tulad yan, no? Dami. So, para sa akin, huwag niyong iwala ang UF18 mga kakao-lover. Mas maraming clone, mas maganda. Ito yung W10. Tapos may BR pa dito. So ito naman yung BR25, malakas din mamunga mga kakao-lover. Pwede ka rin maging back to back nito sa isang taon, no? So ang problema lang nito, pag hindi mo rin alagaan masyado, maliliit din ang mga seeds niya, no? Pero maganda siya, BSD resistant, di ba? Hindi siya sakitin. Mas maganda kakao-lover, para sa akin, mas maraming clone, mas masaya, no? Meron kang UF18, meron kang W10, BR25, yung mga basic, mga UIT, PG, EM, yun na yung mga rare na mga clone na wala pa masyado sa ating farm. Pero ako meron ako dito, konti lang. PBC meron ako. So hindi ko nasasabihin yung mga iba. Kasi baka wala rin stock yung pag naghanap kayo. Yan po UF18 mga kakao-lover, mantakin mo yung bunga niya, oh, diba? Sobrang dami. So hindi natin pwedeng iwala ang UF18. Kahit ganun yung performance niya, maganda pa rin siya sa ating farm. Kasi meron pa rin tayong ani. So katulad nito, na-discover ng kasama ko, RC55 daw to. O galing to sa mga old clones. Yan, no? Malaki din siya. Pero wala tayong mapagkuhanan, ako lang. Tapos doon lang sa kasama ko. So mahirap din siya. Kukunti pa lang. Katulad nito, meron akong ganito, lakas mamungaw. Sa isang puno, 100, 200, pero ang liliit ng kanyang mga seeds pag lumaki siya. Medyo lugi rin ako kasi pagka magbalot ka, sobrang daming babalutin mo tapos kukunti lang yung timbang. Kaya hindi ko pinaparami yung mga ganito. Tulad yan, UF18. Oh, lakas mamunga mga kakao-lover. Tapos pinagtabi ko siya sa PG610. Oh, malalaki yung seeds. Pero kukunti lang din may ganito. Mga PG. Kaya maganda pa rin ang UF18. No? Para sa amin dito sa Davao. Kasi ang binibenta namin yung cacao seeds, dry at saka wet. Kaya kung ano yung clone na makapag-produce sa amin ng maraming ani, doon kami, no? Pero pag alagaan mo naman ng UF18, maganda po siya. Malakas mamunga. So, ganun po yun. Kailangan alagaan lang natin. Alamin natin ang ating soil acidity, no? Ang soil fertility natin. Para laging malusog ang ating mga kakao lover. Okay?